Snake from Down Under, hello, hello. Hello, madam, rinig ako. Yes. I don't want to be a bringer of bad news. But Oo nga I think, Mm. nakascoop ka na, madam? Nakascoop ka na? Oo, Nakasagap ka pero na ng news? isang source pa lang so ikwento mo na. Sige na. There's more than that, madam. There's more than that. I think nakita mo na yung news, 'di ba? Sa hindi to hindi to masyadong popular na news source, but it is legit kasi kilala din namin tong handlers nitong site na to. Yung may breaking news bigla na yung mga dance troupe dito sa amin. Mm. Pinatawag sa HQ. Then pinagkukuha yung mga cellphone, madam. Oh, okay. Yung dance troupe na to, sila yung mga tagapamagitan Oo. para walang gulo. Pinagkukuha yung cellphone nila? Bakit? Yan ang hindi namin alam, madam. Bakit? Na eto daw yung iba doon sa kanila, i-assign sa mga kapitbahay naming province, labas ng city at doon sa yung Prayer Mountain. Kung saan located yung yung Prayer Mountain. Doon daw sila i-destino. And then we just got our word kanina sa head ng namin, isa sa mga consultants namin at sa head ng office. Na we should prepare for what would happen this week. Kasi nakatanggap siya ng word na yung suspension order possibly na isa-serve. Bukas daw, no? Monday na ngayon, madam. Today. Ay, today, oo. We have been cautioned. And in preparation, in anticipation with that, hinahanda na namin yung contacts. Sino yung kakausapin namin pag nangyari? Ano yung extent ng suspension, Snake? That includes It's parang it's not only Jon Snow. It's not only kwentong barangay tunay na buhay, madam. Nagsimula kasi tayo sa kwentong barangay. Punta na tayo sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay, sige. Oo. Ang kasi, it's not only Mayor Baste that would receive a suspension order. So the number one councilor will take over. Possibly. Kaso yung tingin namin sa number one councilor, she's from 2nd district by the way. Yung pinakamaraming boto sa 2022 elections. Parang sa tingin namin, kaalyado naman siya ng mga Duterte. Okay. So, pero kinakabahan kami sa changes. Kaya nga, eto madam, in anticipation of what might happen today, we have been briefed na once na ma-serve ang suspension order, ito yung mga kakausapin para magbigay ng information. So, sa mga taga Davao City, please, although, pa lang naman to, parang rumor pa lang, but please stay tuned sa City Government of Davao and their information channels. Davao, in the munisipyo, ganyan. May takot, madam. Wary ang lahat. Oo. By the way, si Snake Down Under kasi ang ating Snake Down Under. Ayan. So, hi Daniel. Hello Daniel. Akit ka Daniel? Nakakatakot. Yes. Because, especially sa amin, madam, na hindi permanent employees. June na ngayon, madam, mag-expire yung contracts namin this month. Baka di kami ma-renew. Shucks. Nag-aaral ka pa naman. Kaya madam kinakabahan kami. Then, medyo may nagkasagutan kami nung Friday ng plantilla sa office namin. Nag-iisang plantilla na. About sa possible na mangyayari. Sabi niya, hindi nga yan mangyayari. Pinipilitan niya na. Sabi ko, ma'am, what Lisa Marcos wants, Lisa Marcos gets. Nakita niyo yung ginawa niya kay Hubahib. Ganon yung mangyayari kay Mayor Baste. Hanapan niya yung paraan yan. Makukuha niya talaga yung gusto niya. Tapos sabi niya, hindi nga. Ma'am, we're just anticipating yung possibility na ikaw lang yung maiiwan sa office. May president kasi Snake, di ba? Kasi kunwari, yung mga pinagtatata, well, it looks like, kapag kunwari, parang
yung nire-respeto ka nila or medyo bet ka nila, kaso nga lang hindi ka nila bet enough to keep in power. So ang gagawin nila, ikaw mano-notify ka. O di sige, medyo maganda yung party, may 30 days notice, ganyan. Mm. Pero we also witness a lot of employees, government employees, na sinibak nila ng bonggang-bongga. Kinasuhan Yes. nila, inano nila. Alam mo yun talagang ugly parting na wala talagang regard kung kahit Pasko, sige, sibakin ka namin, ganyan. 'Di ba? Mga Yung ganun sa Davao eh. del Norte nga, madam, pagkapalit ng leadership ng OIC, tinanggal lahat ng job orders sa Kapitolyo. Grabe, no? Ilan yun? Dami-dami din yun, ma'am. Hindi, kaya nga natatakot kami because we entertain that possibility. Mm-hmm. We entertain that. Mangyayari din yan sa amin if mawala si Mayor Baste sa position niya sa mayoralty or masuspend. Mm-hmm. And eto lang, grabe. You think, what do you think the Davaoenos will do? Of course, mag-aalsa yan, madam. They're not gonna take this down. Yes, once na ma-serve ang suspension, lalabas yung mga trabahante ng gobyerno, mag-gather sila dyan sa City Hall to show support. Alam mo ito ha. Andito teka, welcome natin si Kuyang, no? Hi, Kuyang Elmer, Kuyang EB. Hello. Hi, Joey. Hi, guys. Hello, Kuyang. Ayan. Kapiling natin si Kuyang today. I'm so happy. Ayan. Baka siya pa kasi yata, kaya pwede ko siya makijoin na pagpuyatan. Ayan. Ay, Kuya, thank you sa pag-host nung pumunta kami ng Cebu for short notice. For sure. My pleasure. Tapos sinisermonan kami ni Kuyang kasi sabi niya, ano ba gusto mong kainin sa Naku, kailangan yun, sinasabi before. Kailangan sinasabi yun beforehand, ganyan, naku. Yung sugod kasi namin sa Cebu, night before ko lang sinabihan si Kuya Ibi. Ayan. So, nasermonan patuloy kami pagdating. Next time, sabihan mo kami ahead of time, ha? Joey, umakit ako kasi kasi di ba napag-usapan natin 'yan doon sa live natin doon sa sa beach house? Yung tungkol sa yung pasyensya ni Mr. Xi sa mga provocations dito sa South China Sea nga, kasi Mr. Putin. Nabasa ko lang kanina, napanood ko nga, may isang post doon sa WION. Putang ina, yung Russian Navy, yung pinaka-modern lead frigate nila, magko-conduct ng military exercises doon sa Caribbean, pati yung mga nuclear-powered submarines nila, at mag-port call doon sa Havana in Cuba on June 12. So, di ba, pag-usapan natin yun na ano kayang gagawin ng Amerika pag halimbawa yung Chinese Navy at yung Cuban Navy at Russian Navy pupunta doon sa Cuba. Ngayon na nga, nangyari na Kasi nag-last warning na talaga si Mr. Putin. Nag-draw na talaga siya ng pinaka-red line na talagang he will consider it as a direct war against Russia kung yun na nga magsusupply ng mga weapons ang US at yung NATO countries tapos gagamitin nila to launch missile strikes deep into Russia. Tapos yun na nga kanina lang nagpapahayag pa si Macron na magpapadalaw daw ng mga Mirage 2000 jets. At tapos magte-train ng 4,000 Ukrainian officers or soldiers, magpapadala daw ng mga French instructors doon. Nako Joey, the both sides of the globe, Europe and the Indo-Pacific is really parang it's boiling now. And then you have this tragedy here in the Philippines, yun na nga sa Davao, may nag-chat sa akin sinabi nga daw nila na restless daw yung mga tao doon sa Davao. Tapos yun nga parang naka-red alert na yung SAF, yung Special Action Forces. So coming to to handle yung local aside from yan yung other side of the planet, yung Russian military exercise sa Caribbean na mini-mention mo. Dito sa Philippines, meron ring sunod-sunod na insidente ng mga Filipino-Chinese encounter. It's not a military encounter or anything but videos that are being syndicated in social media na alam mo yun yung nagsisigawan yung Chinese at yung Filipino. Sa immigration to Pagkatapos kanina meron dito sa comment section na isang Chinese skincare company finar ang lahat ng mga Filipino na employees. You know what guys? Ito yung sinasabi
ng mga peace advocate for a very, very long time. We do not want xenophobia to spread. Because kapag kunwari, nagkaroon na ng galit between the Filipinos and the Chinese, that is the fastest way to war. Okay? That is the fastest way to war. Kapag yung sentimiento ng mga Chinese, ay puta, galit kami sa mga Pilipino kasi dinidiscriminate kami, kasi inaano kami, ini-eme-eme kami, ganyan-ganyan. You know? If the Chinese sentiments would become like that, and it has become the popular sentiments in China. Walang choice ng Chinese government but to do something about it. It's not gonna bring us any good. In the same manner na sa totoo lang, basic na pagpapakatao naman to na dapat wala tayo dapat xenophobia wala tayo dapat diskriminasyon sa kahit anong lahi. Of course. And it's really parang sobrang sunod-sunod yung mga pangyayari, yung parang nagiging mas aggressive na ngayon yung mga discrimination videos na kumakalat Nakakatakot Now you have that on one hand, and at the same time you have this gulo boiling in Mindanao. Yun nga yung pag-suspend kay Mayor Baste. And I think yung pag-suspend kay Mayor Baste, it is not really about Baste being suspended. It is actually a very crucial testing the water exercise for the administration. Because I think, alam nyo, ang administration ay hindi tatanga-tanga, no? They do not want to get to the old Duterte right away. They are going to test the waters. Doon muna tayo sa kakampi. Ayan, si Hubahid. Ayan. Pinipilayan, Joey. Pinipilayan nila muna. Yes. And if they are successful in, for example, si Hubahid, 60 days, na suspend, dagdag tayo ng 30 days, 60 days, sinuspend, wala namang significant resistance di ba? Right. Wala namang significant resistance. Sige, ano pa natin, suspend pa natin, 30 days, ganyan. Si Rama na ganyan-ganyan, meron ng ombudsman decision, apply na agad ng suspension. Ayan, Right. Bohol, di ba? Let's scrap all the officials, all at once, all 68 of them. Di ba? Now, they are doing this to, because I think they are becoming more confident Madami na silang mga kukamping Duterte, mga ka-align ni Duterte sa politika na sinususpend nila and there is no significant resistance. Now, if they would be successful in suspending Baste and there is no significant resistance, then it will give them the confidence to launch the ultimate goal. Which is the ICC and the arrest of PRRD. And Inday Sara. Yes. Ma'am Joey. Ayan. Yes, Rage Against the Machine. Paano pa yung mga tao dyan magkakaroon ng resistance? Tapos, anong magagawa ng gobyerno natin sa katuluyan? May idea ka ba? Well, yung resistance it can come in many ways, no? For example, yung peaceful expression ng mga taga Davao to show that they disagree with the decision of the yung decision to suspend Baste is not a court order decision. It is under the whim and caprices of the president. Hindi naman yan ombudsman manggagaling di ba, Snake? Hindi yan. There's no complaint. There's no case against Baste. There's no case against Baste. So it's going to be the decision of the president. So the resistance must come from the people that we do not agree with the decision of this government, no? Of this administration. So, but we already know that the people of Davao is love of support from Duterte. The problem is, can the government handle it directly? The Marcos administration. Anything is possible. That's well, tama si Joey. This is their ultimate testing ground. Tingnan mo ito okay. Bohol and Governor Aumentado is one of the staunchest allies of the Dutertes because Kamsek Evasco comes from Bohol, a former governor din, no? Right-hand man talaga. He's the operator of PRRD, the man who you don't see and you don't know and you don't hear. But he's the one who, nag-aano ng strategy ni Duterte. Tinira nila, no? And then you have this very vocal governor of Governor Mamba sa Cagayan Valley. Yun ang unang tinira nila, right? So, papalapit. And then you have Dabnor, Governor Hubahid, who's also a very staunch ally with the Dutertes, no? So, inuna nila. Kasi yung mga iba,
ano yan eh, parang kawayan yan eh. Na Oo. nagpaano-ano sa kung saan yung hangin, no? So talagang inuna nila, tapos yung sabi ko na nga kanina, na pinipilayan nga nila yung Duterte camp, no? By suspending all those government officials na may malaking hawak na mga probinsya. So, and then ultimately nga, this is the ultimate test na nga sa people's resolve whether to rebel, no, quote unquote, I'm not saying an armed rebellion, but to protest. What kind of protest they will be forced to do kung si Baste na nga ang masususpend. And I suspect, yun ang sabi ni Joey, and I agree with her 100%, na pag walang masyadong resistance, eventually, they will go get PRRD, Inday Sara, and maybe even Senator Bato by virtue of an ICC arrest warrant. Kasi sa tingin ko, nandyan na yung arrest warrant eh. Nandyan na yan. Given na yan. I think, Nakasumo na ba? Ready Nakasumo na nakasumo na yan? Nakasumo na yan sa DOJ? Or sa ICC mismo? no. The ICC warrant doesn't need the DOJ, no? The ICC warrant is issued by the ICC prosecutor, which is actually in cahoots with the ICC, si Conte, at saka yun na nga, yung Marcos administration na underhandedly is aiding the ICC probe, which, I've known this for the last maybe 3 or 4 weeks, no? A very high-ranking official, di ba, naalala mo, Joey, nag-post si Senator Bato, na he was so saddened by yung upperclassman niya, na parang yung post niya is parang tinaydor sila, na tinulungan pa niya na ma-retain kasi Pinoy appointee siya, tapos tinulungan niya, he moved heaven and earth daw, sabi ni Senator Bato, para hindi siya mapalitan. And then eventually may ginawang pagtatraidor. Senator Bato didn't mention it, no, but I know for a fact na ang pagtatraidor na yon is yung high official na yun, upperclassman niya na yon, was the one going around to convincing active and inactive retired military and police officers, to convince them to testify against PRRD. And here's the clincher. With that official was going around with former Senator Trillanes. Yun ang sabi, allegedly. Yan yung blind item ni Senator Bato nga. Yun ang blind item niya. But paano yan, boss? Wala naman tayong, may access pa ba yung ICC sa atin? Hindi naman tayo membro sa kanila, di ba? Well, hindi nga, pero yun ang During the time na nangyari yung if there is a warrant nga, say, I think doesn't have a police force. Beyond the legal with pero ang tingin ko dyan, Joey, if I may continue, sasabihin yan, hindi namin gusto, sasabihin ni Bongbong Marcos or ni Boyeng, hindi namin gusto yan, pero nandito na, we are committed to the rules-based international order, so dapat, na lang natin, tatanggapin na natin. I mean, the drama is there. Yeah. Correct. You have to watch out for that, yung sinabi ni Kuya Elmer. I was about to say, Pwede mangyari yan ba? Pwede. Wait lang, Rich. Yung sinasabi ni Kuya Elmer, you have to watch out for that, and that is why I wanted to clear this. Kasi sa totoo lang, wala talaga yung ICC na yan eh. Kasi there would be a whole lot of legal obstacle before they can really effect the warrant of arrest against PRRD. Kung matatandaan niyo po, ito ay pinag-usapan na namin nila SAS noon, makailang beses na. So sa totoo lang, if they are going to go for the ICC arrest, that is for drama. That is for drama and nothing else. Ganon. Ngayon, yung only way lang kasi talaga, Rage Against the Machine, beyond all the legalities of this ICC arrest and whatnot, nasa presidente talaga yan kung i-allow niya na mangyari yan. Kaya pag dumating yung panahon, nasasabihin na, wala na akong choice kasi nandyan yan. Malaking kasinungalingan yun. Because it's not gonna happen if he doesn't want to. So hindi po pwede at hindi magiging yung possible na drama nila na hindi wala na kaming magagawa kasi nandiyan na. No, they prepared for it, for real. They prepared for it. Kasi hindi po talaga makakapasok yan kung talagang ayaw ng Pilipinas. Ayaw ng presidente. Ang exhibit A natin dito sa statement na to at sa position na to is what Trump did to ICC. Sinabi ni Trump sa ICC na ang ICC, pumasok ang prosecutor ninyo dito sa Amerika para mag-imbestiga, I'm going to hunt all of you down. You cannot do that to us. Hindi kayo pwedeng pumasok ito. That's what Donald Trump did.
So talaga nerentahan yung ICC, firm yung decision niya na, oy, di kayo pwedeng pumasok dito, di kayo pwedeng mag-imbestiga at all. You know, this government is actually very accommodating and had been cooperating with ICC since last year, November last year, when they allowed ICC to come over and do their investigation. Despite the statement of the government saying na, hindi, inalaw lang namin sila pumasok kasi if may travel documents naman sila, hindi naman namin sila pwedeng pigilan. So, As kung gusto nyo tourists. mag-investigate, oo, kung gusto nyo mag-investigate, investigate lang sila, pero hindi kami makikikooperate. Yun yung unang bullshit na ginawa ng BBM administration because the moment you allow the investigator to step in our country, Bongbong Marcos, you are already cooperating with ICC. So that is why, you know, yung sinasabi ni Kuyang na magkakaroon ng drama yan, na parang wala na kami magagawa kasi nandito na. You know, it's not very far-fetched. And if that happens, alam nyo na it is a drama. And please be sharp in pointing that out when it happens. Puro sa lahat pala ng interview niya, Ma'am Joey, no? Puro pala drama, no? Hindi pala legitimate na totoo. Walang fact. His actions do not reflect his mga statements. Oo, kasi si BBM mabait eh. Pero pag nakatalikod I know his character. Maybe it's something we don't know what he's doing in not the right place. Siguro gagawa siya ng paraan para sisirain ka. Yun talaga yung mangyayari. Yun totoo. Ayan, Sorry Daniel, ha, Rage. Sorry, Rage Against Go, the go, Machine. Kuya Alma, go. Yeah, si Rage. Rage, sorry ha. Bongbong Marcos is not mabait. He's just a psychopath, and he's a manipulative psychopath. And psychopaths like that are very are experts in manipulating people into thinking that they are mabait. He's actually an evil genius, no? He was Hindi siya mabait. Hindi siya mabait. Tama ka Yan lang. he will stab you in the back. Sabi ko nga boss pagdating sa interview, mabait Pag nakatalikod na, demonyo Ayan. Parang Daniel, gano'n lang sinasabi mo. you wanted to say something, Daniel? Oh, no. Sabi ko lang, siya yung tipo na he will stab you in your back while with a smile on his face. Yun yung type. True. Ayun. Ayan. Adik sa'yo, you wanted to share something? Opo. Hello po sa lahat. Ma'am Joey, Ate Joey. I hope you can still remember me. Nag-meet tayo sa Davao. Finally. Sa Dusit. Aha. Oo, hello. May time ka. Yun nga, finally andito na ako. Hello po kay Sir Ebby at sa lahat na nandito. Meron akong, ano ba tawag doon? Ano tawag doon? Yung mga ibon. Meron akong mga ibong, Yung kwentong barangay. Kwentong barangay pala. Ano tawag yung kwentong barangay? Oo. Kasi, may nakausap akong kaibigan kong barangay captain dito sa Davao. Kasama ko mag-gym ate. Ngayon, kasi nagigil na ako dito sa administrasyong ito ng Bongbong. So, wala na akong patumpik-tumpik, tinanong ko na talaga siya. So, eto na nga. Sabi lang naman, nag-meeting na daw lahat ng barangay captains. At ayaw kong sabihin kung sino ang nagpa-meeting, but nag-meeting na lahat ng barangay captain. At ngayon, regarding sa mga nangyayari dito sa Davao, at malaki-laking araw talaga, malaki-laking pag-down, no, na mangyayari. Kaya ang laki din pala daw ng budget na ginawa at binigay. Like, sabi niya, hindi daw 500 million, it's 500 billion ang nilagay para lang kung ano mang mangyari, it's 500 billion daw yung budget for it. So, nag-aabang na lang sila kung anong mangyayari. Kaya nga, dito sa Davao, alam mo yung feeling na chill lang yung tao, pero alam mo merong something. Alam mo yung gano'n. It's exactly what we feel. Even sa office, oo. Yung mga ka-workmates ko, na din sila passive lang sila. Diba meron tayong mga kaibigan o mga kakilala na passive lang sa pagdating sa politics. Pero nag-change na yung yung water. Na din sila Ako nga, ready na nga akong humayrally na whatever. Ready na akong lumabas at mag-absent na for it. Kasi hindi na maganda. It's not good. Tensionado, di ba, sir, ang Davao? Maharap rin yung Davao. Yung pati yung mga local leaders,
yung mga local leaders sa Davao, no, mahaharap rin sila sa big choice. Kasi they are going to, kasi parang ang magiging dilemma nila dyan, they are going to be caught between standing by their principles or the opportunity to have to get a slice in the 500B pie. Totoo, Diba? tama, oo. And Tapos malaki yun, lalo na mga local leaders, Diyos ko po. I don't think they get that much money in their in their entire career. So mukhang ano ng prinsipyo to in the next following days sa Davao. Kinupitan nga ng Di ba po, 885 yung 10K. Yung pa kayang milyon-milyon. yun lang. Madam, I think it's similar yung kwento ni Sir Adik sir. Is similar sa nakwento ko na din before na gumapang last year prior to the elections, 'di ba? Kanya ang kini siya na figurehead na wala niya hindi niya pinangalanan ma'am yung figurehead, but we all know it's Olivia, right? Kita sa Olivia yung nagpapulong, right? Yung pang-meeting. Yung latest statement niya, di daw siya tatakbo for mini palace dito, but bullshit. We know what you have been up to. Ang ginagawa na daw nila ngayon ay, kasi itong kaibigan ko, kakapanalo lang niya. From first time niyang tumakbong captain at nanalo siya. Yung mga, ang ginagawa nila, yung mga natalo before, yun daw yung binabackupan nila para tumakbo next year ba? 2025 for barangay election? 2025, yes. Yes, Yun daw yung pinapatakbo nila para kalabanin lahat ng Duterte allies ng captain. Ganun. Mag-corroborate lang ko, sir. It's true. It's Tama, true. diba? Even sa mga barangay. Yes. Yes. Sa PI pa lang, sir. PI pa lang. Totoo. True. Well, talagang mukhang in the next few days magiging parang time of reckoning siya, no. Ano yan kung walang significant na resistance, kung kunwari, kasi kagaya nung kay Governor Hubahid, di ba, may standoff dyan sa Capitol for quite some time. Pumapasok si Uy, pero si Governor Hubahid, nagsistay siya sa Capitol, di ba? Parang nag-step in na si Uy, pero si Hubahid hindi niya iniiwanan yung Capitol. Pero eventually, I think sometime in April, umalis na rin si Gov Hubahid. Ganon. So, now, suspended siya. At dahil nga raw nag-attend siya ng rally against Nordeco. Ganon. Nagtatanong si Mami Laika kung ano yung gagamitin na ground kay Baste, yung pag-attend daw ng Maisog Rally. Ganon din ba ang sa inyo, Snake? Yun din daw yung ground. Pag-attend sa Maisog Rally. Kung yan yung ground, mag-uusap-usap ng buong Pilipinas ng mga mayor kung sino man sasali sila sa lahat ng Maisog Rally. Tapos tingnan natin kung kaya ba nilang tanggalin at suspend lahat ng dumalo. Si Reynaldo Bonifacio, ba't ka naman galit na galit? O sige, naakit ka na dito. Bilis, ilabas mo yung galit mo. Reynaldo Bonifacio, akyat ka na. Mami, akyat ka na. Sinanda kitang link. Tsaka susugan ko lang din sabi ni Adik ate ha. Even my parents and as well as those elderlies that I knew, they're actually gearing up for rallying behind the Dutertes. Like yung alam mo yung hindi na halos makalakad. Nagre-ready na talaga sila ko. Pa kayo dyan. Sabi ni Happy Fam, Joey, meron Maisog Rally sa June 7. Siguro July 7 to. July 7 to, Happy Fam. Sa Vancouver 2024. Gusto kong pumunta but may travel kami ng family sa Calgary. Ayan. Talaga? Ano na to? Confirm na? Yung July 7 siguro yan, Ayun. Asa na si ang tawag dito? Sino yung galit na galit? Akit ka na. Sige na. Bilis. Joey, if I may. Kuyang Elmer, Yes. go. Yung pinag-usapan natin noon na 'di ba mas mabuti na yung mga upcoming Maisog rallies i-announce na 2 weeks ahead of time para talagang makikita natin kung talagang may movement na gugurgurin yung mga Maisog rallies kaysa sa parang covert operation na hindi naman talaga natin masisiguro na may attempt pa talaga or talagang coincidence lang. Buti na yung 1 week or 2 weeks in advance para klarong-klaro talaga pag may mga moves na gugurgurin yung Maisog rally na yun. Dapat sana ganun na if they could try it. I think may date na ngayon.
Yung sa dito sa atin? Sa Pampanga. June 7. Sa Pampanga. June 17. Oh, June 17. June 17 na yun. Yun na yun. Okay. Yun na yun. Okay. So, yun, actually maganda yung ano na yun yung idea na yun, Kuya. So, yun, tuloy na siya. Talagang siguradong tuloy na. Ayun, June 17. Or Ayun. tapos yun ano, Tapos lagyan ulit ng simultaneous mass action, no? Simultaneous maisog in different areas of the Philippines, no? Oo Parang, nga eh. di ba? Para makita natin, ano? Para makita natin, no? Mahurot na ilang Probably. trucks, sir. Sorry. Mahurot na ilang trucks. Mahurot ilang trucks. Para siguro I don't know kung anong sentimento ng the Filipino people kung talagang si Baste na ang masususpend, no? Because yun na nga, no, I've heard, no, some people in Cebu are organizing now, no. And in fact, yung mga talunan din dito daw, yung mga talunan dito sa Cebu, parang nag-organize na rin sila, no. In favor of the Dutertes, Okay. Oh, that's good. Kasi yun na nga, yung mga incumbents ngayon who were with the Dutertes and yun ang iba nga is very anti-Marcos kasi traditionally anti-Marcos talaga yung Cebu, no? Yung mga nasa posisyon ngayon, mga incumbents ngayon, sabi nila is all out na talaga kay sa Marcos Romualdez, no? Because of the Gwen Garcia factor. So what they're doing now, yung mga talunan daw, no? In various positions sa Cebu province and cities, at least as what I have heard, parang may ginagawa na rin silang pagmi-meeting ngayon daw, no? And they are throwing their support na to Duterte. So there will be some realignments, no, political realignments, no, in the next few weeks, months or so, or especially ma-fast track yun with whatever happens in Davao, no? Yun lang. Nakakaba kasi hindi sa totoo lang nakakaba kasi hindi nga natin I do not know, no, kung how exactly it's gonna go in the next few days kasi well, iba yung narinig kong yung kwento sa Kaparangan eh. Ang narinig ko nung una was that they are giving 200B budget para matumba yung Duterte leadership sa Davao. So that kaya daw ganun kalaki is gagapangin mo yung mga barangay, gagapangin mo yung mga konsehal, ganun, and then until you're able to really parang put your people in the grassroots as it is crucial sa eleksyon para matalo ang Duterte. May mga ganong kwentuhan in the past may mga ganong kwentuhan. And ang nakakaloka kasi, yung ganitong klaseng storya, di umano, na ginagawa sa Davao, it is actually the story of other towns din in the Philippines. Nag-iiba lang yung presyo kung gaano kamahal. Depende lang kung gaano kahirap ka Yun yung nakakaloka kasi there is 500 billion budget for social amelioration. And we know that the budget for social amelioration is being used to promote the politicians who are going to attend the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Okay? Huwag na tayong maglokohan. Ginagawa nyo yan kasi nangangampanya kayo, hoping na pag nagpagugmat kayo ng pera kung saan-saan, you're gonna get the vote back pagdating ng araw ng eleksyon. Pero Joey may nangyari dito sa kamakailan lang dito sa Cebu. Yung sa Mactan Island, no, yung Lapu-Lapu City. Before the last to resign from PDP Laban here in Cebu was the city mayor of Lapu-Lapu City, si Jonard Ahong Chan. Okay? So, the Mayor Chan posted, no, na nag-resign na nga siya from PDP. Kasi ini-espouse nga niya yung unity, blah, 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 and everything like that. But, when I checked the comment section of that post, putang ina, halos lahat ng comments, Joey, ang sinasabi, Mayor, buboto kami sa inyo. Pero yung kasing-kasing, yung heart namin, yung puso nila, ay nasa Duterte. You can go back to that post. I will share it some other time, maybe tomorrow. And then yung mga Bisaya, they can check it out. Grabe yung pouring out of support for the Dutertes, no? And in fact, some of them, no, kinikriticize nga si Mayor Chan doon sa ginawa niya, no? Pero yun, nakikita mo talaga na even though with this temptation of receiving the ayuda,
no? Mulat na nga yung mga mata ng mga tao sa katotohanan na talagang this government is just lip service and all rhetorics na wala talaga. The Duterte brand of governance ang hinahanap nila. Ang ang nakakatakot doon, kasi while marami talagang, ako naniniwala ako diyan, no, di marami talaga yung mga Pilipino na sige, kukunin namin yung ayuda, ganyan or pero it doesn't mean boboto kita, ganyan. Ang nakakatakot kasi yung control nila sa election. Despite the fact na marami ng gising na Pilipino, because of the power that they hold at yung trend ng kanyang ng decision making ng administration, no, and yung mga bintang tungkol doon sa bagong electronic election provider, 'di ba? Yeah. Isa rin 'yan sa mga dapat nating alalahanin sa totoo. Dami-daming problema ng Pilipinas, just me. Kakaiyak. I totally agree with you, Joey, no? Because kasi ang mangyayari ganito even if iboboto ng mga tao yung let's just say the top 20 highest positions of the land, no? Pero yung mga nasa baba makakain din ng sistema, and eventually kung sinong nasa taas makakain lang din ng sistema. I mean, you're fighting with the system. Yun ang nangyari kay PRRD, di ba? He was fighting with the system. He was fighting with the system of corruption in the Bureau of Customs, in the Land Transportation Office, lahat na. He was the only one fighting. But talagang it will probably take maybe 20-25 years, no, for a real leader like Duterte to really rid out this country of really bad and corrupt governance. No? So, parang na-scratch lang ni na-scratch lang ni PRRD yung kaya ngayon all out na sila kasi natikman na nga nila ayaw na. Delikado. Sabi ni Eduardo Martinez, their big problem is how to sustain this blanket shotgun ayuda. Alam mo, totoo yan, kaya nga sinasabi nila, malaking problema kapag nagkaroon ng kalamidad. Kasi, na-divert na daw yung mga calamity fund Na-divert na yung mga calamity fund and it looks like, kapag nagkaroon ng sobrang malaking, sana hindi mangyari, pero pag nagkaroon ng malaking trahedya, natural disaster, that is going to be very, very crucial. Kasi, mahihirapan daw talaga yun ang sinasabi ng mga ng mga bureaucrats natin diyan. Dahil dun sa walang habas na pamimigay ng ayuda, certain resources na dapat gagamitin for calamity, ganyan, limas. Ayun. So, may alam mo pala isipan sa akin yan. Kasi parang malaking pie nung budget natin napupunta sa ayuda. Napupunta sa project. Tapos, yan pa, kapag yung kumbaga dapat may naka-reserve backup just in case magkaroon ng problema. Parang walang project na nangyayari kasi puro ayuda ang ginagawa. Oo. Yun yung mga criticism, di ba, Mami Laika nga? Kasi supposedly, yung 500 na social amelioration, yung hindi siya part nung it is contingent upon the availability of excess budget. Oo. Di ba napag-usapan natin yan? Na usually yung parang yung ganyang budget na parang spare budget mo, usually maliit yan, hindi yung malaking malaki. Which is baliktad sa yung budget na naipasa sa atin kanong kamakailan. Ang laki nung parang ano man tawag doon? Nakalimutan ko yung term nila na parang reserva or parang bakit ang laki nun? Mas malaki basta parang halos kasi laki na nung talaga approved na budget. I think din natin, Joey, yung downfall din netong ayuda is yung mga nasa grounds. Kasi hindi sila in sync with what is the vision of the national. Like for example, what happened in Davao del Sur. Diba? Instead of providing the 10K, they're only providing 1.5K. So it means that's also like a downfall sa mga ayuda na pinamimigay nila. Kasi na yan, mag-trickle down din yan sa ibang cities or municipalities na hindi pala yung mayaman pala is yung mga officials natin na nasa local levels. Actually, that reminds me, yung silver lining nitong mga ayuda na to, yung silver lining nitong mga ginagawa nilang Pilipinas Servicio Fair, it shows
kung ano lang yung talagang capacity ng gobyerno para magpahatid ng service sa grassroots eh. And this is when the Duterte administration shines very well. Kasi nung time na malaking debate nung nagpapaayuda si PRRD, especially nung panahon ng pandemya. Ang laki-laking debate niyan, 'di ba? Na parang ano ba yan? Bakit magpapaayuda? Ganyan-ganyan. Dapat ganito na lang. Dapat ganyan na lang. Dapat gastusin na lang yan sa mga community garden kaysa magbigay ng pera para sa kung ano-ano, ganyan-ganyan. But anyway, yung ayudahan was given out, nagbigay ng pera at sa iba't ibang sa tao, nagbigay ng ayuda sa tao. And this is the difference. Number one, yung ayudang binigay nung panahon ng Duterte, whether through Malasakit Center or through nung pandemic, nakakarating sa tao. Nakakarating sa dapat puntahan. At hindi mo dapat matakot kung kakampi ka o hindi. Makakabenepisyo ka kahit sino ka. True. Okay? Correct. Nakakarating at walang bawas. Yes, okay? Ngayon, yung ayudahan nitong gobyernong to is a huge space for corruption. Hindi ba nakakarating di ba? I'm sorry dun sa kay Ann Villarin ha. Si Ann Villarin yung buntis na naiyak sa frustration. Well, nakakaiyak naman kasi talaga yung experience niya kasi sobrang pumila siya ng bonggang-bongga. Pagkatapos mapupunta lang sa kanya 1.5. But we have to take note that Ann Villarin is actually fully aware na hahatiin yung ayuda even if it is under her name. 'Di ba? Oo. Kaya pala yung unang video pinakita niya 10K, tapos sabi, di ba unang video 10K yung pinakita niyang hawak niya? Tas, Yes. Yes, but she was made to understand na pagka na-receive daw yung instructions daw ng barangay pag na-receive na yung sobre, yung entire amount, ipapadala daw muna doon sa barangay, tapos yung barangay na magdi-decide kung magkano yung lang yung sa kanya. Yes. So, alam niya nahahatiin pa eh. Ma'am Joey, magkano ba yung budget nung panahon ni Duterte sa pandemic na ayuda sa panahon ngayon? I-check natin. Okay po. Bakit? saka bakit may ayuda ngayon? May pandemic ba? Kaya nga nagtanong ako. kaya inibangan nila eh, 'di ba? Inang ayuda yan. Ang mga ayuda ngayon parang may tingnan mo yung isang Para may klaseng ayuda is yung pangalan, no? Dito, eh. Rage, Ginagamit yung tao. Do not overlap, Rage. Patapusin mo bago ka magsalita kasi pagka nag-overlap kayo ni Kuya Elmer, hindi naririnig yung audio. Yung I have to to add to Miss Laika, no, tama yung sinabi niya, no. More than that na hindi saktong amount yung nare-receive, yung pagpili ng mga beneficiary, doon nag-uumpisa yung yung brasuhan, no, na yung mga hindi talaga kailangang tumanggap nakatanggap. Tapos ginawa nilang bait yun, no, parang pain na dadami yung tao, no. In the end, hindi lahat ang makakatanggap, no. That's one. Second, ang ayuda nila ngayon, pinapackage nila into a different form of animal na the same animal lang din naman, yung AX nga, tapos assistance to individuals in crisis situation, no. Sino bang may crisis ngayon, 'di ba? Bakit ganun kalaki? And then you had tupad yung para sa yung galing dole. Yung dalawa ang talagang very susceptible to corruption kasi subjective ang pagpili, no? Walang quantifiable qualifications, no, or requirements na pwede, no. Di tulad nung sa DOH na medyo mahirap 'yun kurakutin kasi medical assistance nga 'yon, no. So may mga prescriptions, may mga gamot na although mayroon ding leakages doon, no, pero hindi gaano kalaki dito sa AX at saka sa tupad. And then lastly, Joey, if I go back to what you were saying na etong fund na to, yung 500 billion, no, na allocated for ayuda, actually, or social amelioration. Ang niyan kasi is hindi bypass yung executive function ng DSWD kasi ang nangyayari diyan, yung AKAP nga na provision doon sa GAA, no? Ginawa nila, in-empower nila yung Office of the Speaker, yung Congress ang magde-decide kung kailan ilalabas at saan ipamimigay yung AKAP na yan. So, in effect, ang Congress ngayon, Martin Romualdez is now the most powerful man in the country because
He has at his disposal 500 billion na only them in Congress kasi nasa provision yan eh. Can decide, Oh. can decide how to utilize it. Yes, na sila lang. Not even the SWD, ah. All they do is data gathering. Bakit ganun, Mi? Di ba usually nung time ni Duterte ang ayuda, hindi naman yan diba sa Congress? Miss Laika, yun na nga eh. May mga discussions nga yan noon eh, during the budget deliberation. Kasi yung provision, di ba, binisto yan ni Senator Aimee? Pinasok lang yan, in-insert lang yan doon sa Bicameral Conference Committee. Oo. Na yung mga electronic signatures ng mga senador, inattach na lang doon, in-insert na yung provision na yon. To answer si Mami Laika, simple, because walang opposition sa legislature. Oo, kasi di ba supposed to be ang the best na magbibigay ng mga ganyang ayuda is DSWD, katulong ang LGU, yung mga mayor mismo, which is under the executive. Bakit Congress na tagagawa ng batas na nagbibigay ng ayuda? Well, of course, para magpapabango. Para Kapal na mukha ni Martin Romualdez. Tama. That's ano na yan, no? And probably with the well, of course, it's with the connivance of BBM, no? Especially Lisa, no? Although I don't think Lisa and Martin are in good terms, no? Pero kasi nagbabrasohan din na yan sila sa power play. Kaya Martin wants his own share of the power. Si Lisa yung sa executive, yung kay Martin naman, yung ginawa niya is yun na nga, through the social amelioration, no? So parang two-pronged approach to eh. Dalawang demonyo, no? Yung babae yung isa, tapos si lalaki yung isa. Para bang sala sa init na tayo, hindi sala sa lamig, sala sa sala. Parang bibingka eh. Yung Pilipino ngayon. Masyadong politika Hindi kasi bango talaga. oo, masyadong politika kasi na-proven na nung pandemic na the best na magbibigay ng ayuda sa taong bayan is LGU plus may help ng DSWD. DSWD para maiwasan yung politika ng mga mayor, nagbibigyan lang kung sino yung mga kakampi. And then, tulong naman ng mayor with DSWD para malaman talaga kung sino yung mga nangangailangan doon sa community. Sir, umangat po si Romualdez sa Corbisel. Umangat po siya. Mabira. Oo. To answer your your question, Rage, kung magkano yung ayuda nung panahon ni PRRD, nung 2022, height of the pandemic pa to eh. According to Iban Foundation, ang ayuda, social welfare program, ay merong budget na 68.1 billion in 2022. Mantakin Wow. May pandemic, tapos May pandemic. Tangina. ngayon walang pandemic, times 10. 500 billion para bumango lang si Romualdez. Putang ina talaga eh. Ayan. Tapos for Dahil malaking survey ang 2023, animal eh. for 2023, 206.50 billion ayuda. Yeah, but it was Tangina. approved during the Marcos admin na, no? Because But this is that yes. yes. Hayop naman yan. Hayop Marcos talaga. admin na to, 2023. Ay Joey, before I forget, 'di ba yung extension ng suspension ni Governor Hubahib was due to his participation dun sa rally against Norelco. Nordeco. No, against Davao Light and Power na magti-take over daw sa franchise, no? 'Di ba? Against Nordeco daw eh. Against Nordeco because si Governor Wahid wanted Davao Light to take over the jurisdiction of Davao del Norte kasi nga mahal yung singil ng Nordeco tapos panay brownout compared to Davao Light na minimal lang yung brownouts and mostly scheduled. Bakit siya bawal? I mean, may say naman talaga ang local government kapag pagdating sa kung sino yung dapat na magsiservice sa kanila. Mag-expire ba yung Nordeco? Yung franchise Di ba merong pinasa na batas pero binito ni PRRD because hindi pa expired yung franchise ng Nordeco. So ngayon, magpapa-expire na siya. Papalitan na siya. I think mga ilang years na lang. I'm not really sure with the franchise. Kasi pero may batas yan, madam. If I may guys, kasi nabasa ko yung Meralco franchise mag-expire 2028. Tangina. Smooth sailing sa lower house, Joey. Hindi na kita yun, pero nabasa ko na lang kahapon. Tangina, si Rufus Rodriguez. Very triumphant. Boss, in-advance nila yung franchise yun. Kahit 4 years pa ang Rage, wait lang ha. Hindi tayo pwedeng mag-interject kasi nagkakainan ng audio. Hindi kayo maintindihan parehas. Okay. Ayan. Tapos Kuyang EB, yung audio mo parang mahina. Okay, hold on. Ayan, okay na? Ayan. Ano yung sinasabi mo Kuyang EB tungkol dun sa yung Meralco franchise will be expiring 2028 pa, no? Although it's still 4 years away,
parang inano na nila parang piniprepare na talaga nila. And then it was not even reported, it was not picked up by mainstream media, no. Parang thief in the night na tinarbaho nila sa Congress, no. And then smooth sailing talaga, walang debate, walang kung ano-ano. Renew kaagad for another 25 years yung franchise ng Meralco, no. Ay, hindi question ng ng Meron Makabayan Black. na agad, renewed na agad talaga. Renew na for another 25 years. I-search mo, Joey, search mo. I-advance sila ng advance. Rufus 4 years Rodriguez pa Rufus Rodriguez yung principal author. Oo, sir. Tama, sir. 4 years pa yung kontrata nila updated but in advance nila ngayon na year. Renewal. Natakot sa 2025, Joey. Natakot sa 2025. Tama. O di kaya natakot sa July. Yung sa naman Nordeco, ang franchise nila for majority of Davao del Norte is until 2028 and for Samal Island until 2033. Pero Matagal pa. Nordeco is an electric cooperative, no? Yes. The franchise of Meralco is set to expire in 2028. Ano lang ang binabackupan lang ni Rufus Rodriguez, hindi pa legislated. Binakapan lang ni Rufus Rodriguez yung franchise renewal ng Meralco. Tama. Merong several House bills na nakahain na for the renewal ng ng franchise ng Meralco. Pero hindi pa siya Hindi pa nale-legislate. siya approved. No? Hindi pa siya approved. Wala pang hearings. Kasi Okay. well, sa pagkakaalam ko usually ganito kasi, yung mga franchise renewal, usually magsa-start yan na mag-apply for franchise renewal doon sa last 5 years ng kanilang ng kanilang tenure. So kung kunwari 25 years yan, mag-start silang mag-work on their renewal on the 21st year. Right. Yun. So normal naman yun na last 5 years kung meron kasi it's not going to be easy kasi maaari kang mag-fail, ganyan, so try ka ulit sa susunod na taon, ganyan, or kung kunwari nag-fail ka dun sa specific congress na yon, then you wait for for a new set of congressmen and then try again, ganun. So may meron talaga silang, kasi ganun din naman sa ganun din naman sa corporate yung kunwari yung corporate life ng isang company, kung ang corporate life niya is let's say 50 years, yung last 5 years, dun sila magde-decide whether they want to extend the corporate life or not. Right. Yun. Ayan. Kasi alam ko sa Nordeco ate is, I think Santo Tomas is already with the Aboitiz. But Yung areas ng Davao Light na sakop nila sa Davao del Norte are Panabo City, Carmen, Santo Tomas, Braulio Duhali, and some parts of Kapalong. Second district sa Davao del Norte. Kay Sorry, Ma'am Joby. Medyo ate. na-late na ako, ang tagal ko nawala. Ano meron sa Nordeco? Bakit parang importante siya ngayon? Panay brown out, madam. hindi Christmas maganda light. yung service Pero bakit pumunta lang si doon, tapos nagurgur na siya? Ano ba to si Nordeco? Pinapaboran ba to ng gobyerno? Sino may-ari ng Nordeco? Cooperative yan. Cooperative yan, madam. Oo nga, sino mga nakaupong board doon? Natin Siyempre, sa kasi website nila. cooperative yun, malamang merong yun Ate, ano ba siya? Aboitiz, ha? So, Yes, Aboitiz ang Davao Light. Pabor si Hubahig na mag-take Oo. Teka, sino nakaupo sa Nordeco ngayon? Kasi po, Kuya AB, in all fairness po sa Davao Light, sa Aboitiz, wala po talagang brown out. Oh, yes. Minimal lang pag scheduled, pero Oo. announced beforehand man. And mas barato or mas mura ang Davao Light Yes. Yun ang compared to problema its ng neighbors na cooperative. Problema kasi basta cooperative medyo mahirap patakbuhin, no? In fact, yun na nga yung problema dun sa Mindoro and I think also in Noreco. Even in Iloilo po, Kuya, dati. Yun ang problema ng mga cooperatives because they are geared for non-profit sila eh. So constrained sila sa mga capital expenditures, ang dadaming yung members ang magde-decide, no? So kaya ako nga personally I would prefer na government or privately run ang mga distribution facilities or companies, no? Pero yun na nga pinag-usapan namin ni Joey yung about sa ERC nga, yung sa regulation part na yung especially yung mga hidden costs na ipapasa doon sa consumer. Pero for me lang talaga I think a private corporation
mas appropriate. Basta yung mga very critical na industries, no, tulad ng power distribution. Tapos po may tanong ako, bakit po medyo sobrang laki naman po yata ng tarpaulin ni Lam? Ano pong function niya? Tarpaulin niya sa Love for All, no? Hindi ate, Sa Carmen, no? sa Sa Carmen. Talaga? Tinapatan niya yung tarpaulin ni Tamba. Talaga? Napanood kita, Oo. Joey, di ba? Sabi yan ni di ba sabi ni Jason Sayon? Yung labi daw ni Martin Romualdez, yung laki na daw nung pintuan doon sa gym. Oo. Carmen. Davao del Norte. Davao del Yung sa TikTok Norte. ate. Ano tawag dito? Ano to? Yung sa Servicio Fair? Servicio Oo. Fair, yes. Like super laki. Silang tatlo, Joey. Mm-mm. Nasa highway. Alam ko to. Kinontent to ni NGD. Teka. Sa TikTok. Teka, wait. Teka. Meron din akong post niyan. Oh, so for me, Teka, doon na lang tayo sa post ng Kuya Ibi. bakit ang sobrang laki ano bang function ng First Lady? Sabi ko na nga eh. Si Liza Marcos naman talaga yung president natin. Diyos ko, maglolokohan pa ba tayo? First gentleman lang si Bongbong. Ano ba? Gentleman nga ba? Charot. Wow. Teka, saan to? Mga... Pinost mo Kuya Ibi? Yeah, kahapon ata. Ba't Or hindi naman- the other day. Ewan ko. Nakalimutan ko na. Basta may picture ako nun na Tsaka masabi- napakalaki yung ng Tarpaulin. tarpaulin niya. Nasa Tsaka gilid. masabi ko talaga ate na ang downfall ng ayuda na ito is yung nasa baba. Kasi may isang may isang matanda din na nasa bus sila. Tinanong siya, Oh, "Anong yung naging-" zesto lang daw. tatlong zesto lang ang natanggap niya. So there's really like a gap between what are they trying to do versus anong gusto ng mga nasa baba. Kasi of course hindi lang naman buaya yung nasa taas, pati yung nasa baba. Kasi Kakain no din matter yan. how large nga yung ayuda, ito na nga ang sinasabi ko talaga, paulit-ulit ko na talaga itong pinost, no? Ang nangyayari, no matter how large, even if you have 1 trillion pesos, hindi sapat yan. Kasi nga, magsiselos yung ibang tao and there are almost half the Filipino families, about 43.7 the last time nag-survey, consider themselves poor. For a family of 4, no? So, 14 million, that's about 52 million Filipinos who consider themselves poor. Therefore, yung 52 million Filipinos na yon na consider themselves poor, they also consider themselves na entitled doon sa ayuda. So, yun ang nangyayari na talagang may mga ganyan, may hindi makakatanggap, may kulang yung natanggap. Kasi nga, kahit 500 billion pa yan, it can only go so much. It will only give so much to so many. So, yun talaga. Tama ka doon. It's the downfall yun sa ayuda politics na to. Ayan yung They would not be tarpaulin. able to sustain it Sa totoo lang yun yung challenge dyan Yes, Pagkatapos, they do not have any mechanism to combat corruption. Yun ang ginawa nung panahon ni PRRD. Nung panahon ni PRRD, yung pagbaba ng ayuda, kasi di ba nga merong namatay dyan sa pila. Yes. Ang ginawa nila, pinadaan nila sa mga remittance center. Yes, Which is, I think, is a really, really brilliant idea. Very brilliant, no? Really brilliant. It I is have a to brilliant echo. idea. Very brilliant. And in fact, Oo. Joey, no? We now have GCash. They can tie up with GCash. Easily validated, no? Yung mga remittance centers na very easily, ayun, parang yun na nga. Di ba yun? But anyway. Ang GCash kasi, kailangan meron kang cellphone Yun yung problema doon. Yes. Kapag mahirap nga yung bibigyan mo ng pera, syempre, hindi mo ma-require na meron siyang GCash. Di ba? Yung remittance kasi, you can claim it with any... Valid ID. Yes, Oo. yes. As long as you have a valid ID. Usually, yung mga nag-a-avail ng ayuda, yung mga merong 4-piece, nakakuha na yan ng ID di ba? Yes. So, meron na silang Bakit sa Caloocan merong card? Parang ATM? sa 4-piece Yung mga yun naka-4-piece doon, oo. Sa Saka 4-piece, yung nanay ko meron kasi senior. So doon na Oo. pumapasok pag may ayuda siya. Oo, pag na yun ate, pag Pag regular regular ka na yung tumatanggap. regular ka nang tumatanggap. Pero nung panahon ni PRRD, one time yata. One time, yes. It was very brilliant, ha? Tama ka Oo. dun, Joey, ha? And I would like for it to continue sana, no?
Oo. You know, Pero that's good for the remittance company. Tapos, at the same time, yung mga remittance company kasi, nag-KYC yung mga yan. So, hindi makukuha yan ng kung sino-sino lang. Diba? Diba, may nag-post ngayon? Pero agree ako I kay have Sir to Elmer. admit, full disclosure, nangyari to sa nanay ko during the pandemic, 2021 ata yun, na may parang 3,000 or 4,000 na na ayuda no. It was still panahon pa ni PRRD no. Na kasi priority yung mga senior citizens nun. Yes. So, ang nangyari kasi nag-authorization lang yung nanay ko sa pinsan ko na siya yung Ay, nawala yung audio mo, Kuya. Correct. Yan. Hello? Yan, you're back. Yes. So, yun na nga, may authorization letter siya sa pinsan ko na mag-ano doon, no? Tapos yun na nga, nag-message na available na daw. Tutang ina Joey, no? Nung pumunta yung pinsan ko na kubray na sana niya, may nagkubra na doon na iba yung signature. So sabi ng halos magwala yung pinsan ko, tapos ako nga halos magwala na rin doon ako. Pupuntahan ko na sana. Kasi yun na nga, parang finorge yung ng nanay ko, yung pirma. Kasi dapat ka validated yun, may ID number, di ba? Kung pero yun na nga, hindi na lang namin. Well, if that's the case, pwede mo siyang in-investigate kasi may resibo di ba? Yun na nga. So, na yun kasi it was pandemic pa, tapos sabi ko wag na lang muna nating anuhin yan kasi baka uminit pang ulo ko at maano pa tayo, no? Pero yung isang ayuda naman niya, natanggap niya, no? So, Sir EJ, yun? Yung unang issue nyo, inside job yun. Inside job nga Walang kumubra nun. Walang kumubra. Sila mismo doon sa MSWD, sa Municipal Social Welfare Office, MSWO. Sila yon, no? And in fact, I know now na parang may tinanggal na nga kasi nga parang ganun din mga kasi local ayuda kasi yun hindi yung national, no? So yung galing sa yan yung mga ni-reallocate na calamity fund na inalaw na calamity fund ng LGU ng town to distribute as ayuda. So yun na nga, they were having a field day, yung mga nasa MSWD, yung nasa mga barangay, kung sino-sino yung mga kakuntsaba nila doon. Kasi marami din nangyari doon siguro I think I've heard of about 4 or 5 cases na ganun din, no? Iba yung iba yung kalookan during that time. Kalookan sa Kamandaluyong, ang ganda ng pag-distribute ng ayuda. Talagang masaya yung mga tao. Pero agree ako sa iyo, Kuya EJ Itong mga mayayaman na to, hindi nila alam yung nangyayari sa baba. Na pag nagbigay ka ng ayuda, hindi ka pwedeng hindi magbibigay sa lahat kasi maraming mag-aamok. Ang nai-experience namin yan kahit sa simbahan, yung nanay ko pa nagbibigay ng ayuda para sa galing sa simbahan. Sinusugod yung bahay namin ng ibang tao. Bakit kami wala? Nagagalit sila. Para sa mga talagang purisop na purpo yun, pur din kami. Ganoon. So talagang sinusugod yung bahay namin. Kaya itong mga mayayaman na to, hindi nila alam na kapag nagbigay sila, dapat sa lahat. Otherwise, talagang magwawala yung iba. So yun na nga, yun. Yan ang downfall nga rin nila, no? Double-edged sword yan, no? Tapos yung sabi nga ni Joey na it's unsustainable. Pag hindi na nila na-sustain yan at hindi na nakapagbigay at yung iba naman ay nag-aamok and they are rebelling na kasi hindi nga sila nakatanggap, yun ang magkikreate ng friction. Parang na yun, bad reputation na yun sa kanila. Oo. Yung kay Ann Villarin, di ba 10,000 yung envelope na nakuha niya from DSWD, yung pinalahan niya ng 2 araw, ganyan-ganyan. Tapos, unaware siya na meron pang hatian na mangyayari. So, yes, okay. So kung baka sa totoo lang, si Ann, rin siya, enabler din siya nung gano'n naman kasi sa mga barangay, mukhang gano'n na rin naman talaga ang setup yung talagang parang, uy, hati-hati tayo dyan yung gano'n. Ang problem, actually may mga nakausap ako, nung time kasi ni PRRD, while merong mga ganong diskarte daw yung mga barangay, pero sige merong kang nakuhang merong nakuha yung barangay na ayuda, ganyan. So supposedly for X amount siya for kunwari, let's say for siya 8,000 siya per individual, ganyan. Ngayon si barangay, I'm not so sure if it is allowed, pero ang nangyayari, dahil si barangay gusto niyang ma-please ang mas marami, hinahati niya sa mas maraming tao yung matatanggap niyang ayuda. Pero makakatanggap yung maraming makakatanggap. Kasi otherwise talagang magiging source ng malaking chismisan yan sa barangay. Yung parang, gano'n. And that would translate to the barangay captain not winning the next election. Gano'n. Ngayon kasi, ang problem, sobrang ng klaro na, alam mo yun, yung
nagawa kasi ko ng content sa TikTok eh. Sabi ko, kasi nung May 22, nag-post ang DSWD na nagbigay sila ng 10,000 sa Zamboanga, 10,000, tig na 10,000 sa 10,000 na beneficiaries. Sa Zamboanga, sa Iligan, sa, ano yun? Meron pa sa CDO, Gensan, at saka, I think, Sulu Tawi-Tawi. ata ate. O, Sulu or Sulu, Tawi-Tawi, somewhere oo, there. ganon. So, tigda 10,000 kada probinsya, no? Halos 10,000 kada probinsya. And you know, 10,000 is not it's not few. Marami. Madami ang 10,000, di ba? So you would expect that there would be like maybe 10 of them na very, very proud na, oy, naka-receive kami ng 10,000, salamat sa gobyerno. It really perplexed me, ko yung ibig. Na walang nag-post. Nagpasalamat. Na, di ba, na parang, in fact, yung case kasi ni Ann Villarin, Ann was actually clueless in what she's doing eh. She is just frustrated that she wasn't able to get a fair share of the 10,000. Kasi ate, I think, this is just an experience ate ha. I think kasi before, if there is an ayuda, yes, may usapan na may hati pa and such. Pero pag sa'yo kasi nakapangalan, it's either you get the 50% or up to 75% of the amount. Nakakaloka, bakit may mga ganong agreement? Yun din Ayuda yun eh, di ba? Yun din ang naririnig ko, Joey, ha. Yes, I can Mhm. corroborate that, no. May naririnig din ako even dito sa barangay ko, na mga ganon, no. Na For them minsan pa nga, no. I don't know how true kung sa mga districts nyo ganyan din. Sabi nga nila, yung mga ibang amount doon is sinusuli nila doon sa mayor kasi part doon para sa mayor at saka part doon para sa congressman. Ibabalik. Ewan ko lang ha, yun ang naririnig ko sa laylayan. Kasi ano yan eh, para yan sa liquidation eh, kasi kailangan nila ng mga pangalan at pirma ng mga naka-receive. Remember JJ Suarez? JJ Suarez has a graft case. I-google natin ng very, very quick si JJ Suarez. Si JJ Suarez na isa sa mga pinakamayabang na kongresista ngayon sa 19th Congress na sobrang kupal, ang dami-daming Kaso.